Gagamitin ng DOJ ang testimonya na nagpakilalang financial manager ng Aman Futures Group sa investigasyon ng iba pang nasa likod ng bilyong-bilyong pisong investment scam. Samantala, hindi pa man nga nare-resolba yung Aman investment scam, isang panibagong investment scam na naman ang nalansag ng NBI sa Pagadian City. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Detalyado raw ang isinumiting testimonya ni Donna Coime, ang financial manager ng Aman Futures Group, na voluntaryong sumuko sa mga otoridad nitong Biyernes. Hawak na si Coime ng NBI ngayon. Pinapasecure ko siya. And we're not saying na gagamitin siyang state witness. Wala pang ganong usapan. Babasahin muna namin itong statement niya. It's an extensive statement. It gives us a comprehensive picture of the scam. Bukod kay Coime, nagpadala na rin daw ng feeler sa NBI ang dalawa sa Board of Trustees ng Aman Futures Group na gusto na ring magsalita tungkol sa 12 bilyong pisong investment scam. Patuloy pa rin tinutugis ng NBI ang may-ari ng Aman na si Manuel Amalillo na sinasabing nasa Malaysia na ngayon. It would seem walang nag-attempt na lumabas through the channels, through the ports, unless mga backdoor. Di ba Amalillo has a Filipino wife? Nasaan na yung family niyo? Alam na yan ng NBI kung nasaan sila, but we cannot disclose. Wala sa custody ng government? Wala. Sa 38 tinutugis na opisyal ng Aman, sina Amalillo at Fernando Luna lang daw ang kumpirmadong may pasaporte. Sa ngayon, inihahanda na ang naunang 11 reklamo mula Cagayan de Oro at Pagadian para maisampa na ang kaso sa korte. Kaya panawagan ng NBI, wag daw sanang magpadalos-dalos. Yung emotions ng mga victims at their peak Kaya ipinapayuhan nga sila na wag naman ilagay sa kamay nila ang batas at hayaan ang hustisya na gumulong. Ang isa pang sinasabing may koneksyon sa Aman Futures na si Coco Rasuman, kusang sumuko sa pulisya sa Lanao del Sur ilang linggo na ang nakakaraan at humingi ng proteksyon dahil sa banta sa buhay niya. Ayon sa NBI at DOJ, tila may sariling investment scam si Rasuman at ibang investigasyon ang gagawin dito. Samantala, hindi pa man nare-resolba ang Aman investment scam, panibagong scam na naman ang nadiskubre sa Pagadian City kanina. Huli sa ginawang entrapment operation ng NBI doon, si Glenda Andagan at 10 iba pa. Tulad ng Aman, 30% interes sa puhunan din ang pangako ng Visioner 2020 International Traders Incorporated. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng grupo ni Andagan. Kahit putok na itong Aman scam and Rasuman scam, meron pa rin mga grupo, mga firms na they're still trying their luck to victimize more people. And kaya siguro ang panawagan ngayon ng gobyerno ay remind naman ng ating mga kababayan. Why are they so gullible about this thing? Di ba sila nagbabasa ng dyaryo? Di ba sila nanonood ng TV? O kung nanonood sila ng TV, nagbabasa sila ng dyaryo, nababalita na siguro nila itong Aman tsaka itong Rasuman. So bakit nag-ano pa rin sila? Nagpapabiktima pa rin sila. So we can only, government can only help those that want to be helped. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang kagustuhan daw ng tao na kumita ng malaki ang nagtutulak para maniwala sa scam. Pero para hindi maloko, dapat daw maging mapanuri sa mga alok na investment. Yung mga double your money, yung mga ang lalaki ng interest, na madaling magiging magpayaman sa isang tao, ito ay dapat nyong pagkaisipan ng 10 beses at kung maaari ay iwasan nyo. Ang mga sinasabi na easy to become rich or to get rich na mga schemes ay hindi totoo. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.